sipag lang, hayaan mo silang sa'yo'y humahadlang. Yo, what's up mga kabutingting? Yan na, good morning po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, mayroon ako ditong home service na Astron. Ito ay washing machine, single tab, ito ay 8.5 kilograms. At kung nakikita nyo mga kabutingting ay gumagana naman yung wash timer. Pero ayaw niyang umikot yung pulsator or kahit ugong ay wala. Yan, papakita ko lang sa inyo. Saksak natin. Ayan o. Wala man lang kahit ugong. Wala talaga. So, yan. Ito ang problema siguro nito mga kabutingting ay pwedeng motor or malalaman na lang natin kung titignan natin doon sa baba. At ito daw mga kabutingting ay noong December pa lang ito binili. So, December. Tapos March lang ngayon. So, parang ilang buwan lang ah. Parang sabihin na lang nating 4 na buwan eh. So, napakabilis naman na sira. 4 na buwan lang ay sira na. So, bago ko ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. Yan, kukuha lang ako ng gamit mga kabutingting at tatanggalin natin tong mga tornilyo sa likod para malaman natin kung ano yung problema sa washing machine na ito dahil okay naman yung wash timer. Ayan. Bali, tanggalin lang natin yung dalawang tornilyo. Yung sa taas ay wag na. Yan. At kung bago ka nga palang napadpa dito sa aking channel mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify kapag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At ito ay ginawa na rin pala ito mga kabutingting dahil kung nakikita nyo, mayroon na siyang electrical tape. Dahil kung hindi pa ginawa yan, ay walang dapat electrical tape yan. Dapat ang nakalagay dyan ay cable tie. So, tanggalin lang natin itong electrical tape. Yan, konting favor lang pala mga kabutingting. Baka pwedeng huwag nating i-skip yung mga ads. Ayan po ay napakalaking tulong nyo na para sa akin. Yan, kuha lang tayo ng tester. Tester natin. Dahil baka hindi motor ang problema nito. Dahil kung nakikita nyo, napakaganda pa ng motor. Kung sa sariwang-sariwa pa, pulang-pula pa hasang yan. Kaya hindi ko na muna tanggalin yung close-in wire connector. Gamit lang tayo ng tester muna. Malayo-layo itong aking home service ngayon mga kabutingting. Dito ito ay lugar ng Kawayan. Sakop ito ng Libagon pa rin. Ayan. Common ito ay kulay blue. So itong isang test probe ay siksik lang natin dito sa kulay blue. Tapos iksi naman ang liksi naman ang wire nitong capacitor na ito. So yan. Tingnan natin. Yan, mayroon tayong nare-reading na parang taas 128 ohms. Tapos dito sa kabila, ayan, motor nga ang problema nito mga kabutingting. Mayroon tayong na-reading na ayaw huminto Nako, nagloko rin yata yung aking tester. Mas maganda siguro kung putulin na lang natin itong linya na ito. Yan, putulin na lang natin. Hindi ko siya tinanggal yung close-in wire connector para nang sa ganun ay hindi na rin ako malito. Pero napakadali lang i-wirings pagka ganito. Ayan, ulitin lang natin. Ito ay yan, kung nakikita nyo 100 ano to may problema ang motor nito pag mga ganyang reading. Ito dito sa pula, ayan ang tama, 47 or 46.9 ohms. Dito sa kulay black ay parehas umigi. Nalilito ako dito sa tester ko. Actual nga natin. Baka hindi problema ang motor nito. Baka yung aking tester may problema ang kagwang. Irekta natin dahil nagluloko pa yata aking tester mga kabutingting. Kagwang talaga. Ayan. Tapos tanggalin natin tong isang linya sa yan dito. Kumunto sa papuntang wash timer at saka itong isang brown ay isang linya sa power cord. So testing lang natin para yata nagluluko yata akin tester, kagwang na.
Baka bumibigay ng tester natin Yan, saksak natin itong power cord. At pakinggan nyo na lang. Kung hindi sira ang motor nito. Pwedeng ang problema nito ay so okay pala motor nito mga kabutingting. Pwedeng ang sira nito ay wash timer. Kahit tumutunog yung wash timer. Yan, tingnan natin tong wash timer na ito. At angat ko lang yung aking tripod para makita nyo. Yan, stipot lang muna kayo dyan. Ayan, ginawa na nga pala talaga ito dahil pala ay mga kabutingting dugtong-dugtong na. Pero malaman natin yan. Iayos ko lang muna yung aking tripod. Ayan, tanggalin lang natin itong tornilyo na ito. Ganon din sa, may tornilyo din ito sa, dito, sa gilid. Kaya tanggalin lang natin. Kamali pa ako ng findings mga kabutingting. Akala ko motor dahil bagong-bago at saka tumutunog naman yung wash timer nya. Ayan. Tapos dito nakalak lang ito dito. Kita ba? Ayan, gumamit tayo ng flat screw. Ayan, meron ako dito ang flat screw. So ayun nga, ito nga mga kabutingting ay ginawa na. Bagong timer na ito mga kabutingting. Ayan bagong timer na ito. Tingnan natin kung bakit yan ganyan, ayaw umandar. Yan, tanggalin lang natin ito. Uy, basag. Binasag pa. Ayan. Bagong-bago ang timer na ito mga kabutingting. I-wirings ko lang doon sa baba ulit. I-wirings lang natin doon sa baba ulit. Ayan, wirings na. Balik tayo dito. Kung kayang repairin ko itong timer ay re-repairin ko ito. Yan, tama naman yung connection nito. Oops. Yan, saksak ko dito yung power cord para malaman natin. Yan, nakasaksak na yung power cord. Ayan nakasaksak na. Ngayon, ikutin lang natin ito. Tingnan natin bakit gumagana naman siya pero ayaw niyang umandar. Bagong-bago pa yung timer pero ayaw niyang umikot. Ayun. Naku, sira na kagad yung wash timer na ito. Kaya hindi ako gumagamit ng ganitong klaseng timer na may wire. Madali talaga itong bumibigay. Yan wala na ito mga kabutingting. Palpak itong wash timer na ito. Ilang buwan lang to na-repair tay? Mapilakabuhan pa? Ilang buwan lang to tayo na-repair tayo nung tumingin ito or gumawa? Ha? Para may sabi buwan? Yan, wala pa daw isang buwan ito mga kabutingting ay nasira na kagad. So pagpalit talaga tayo ng wash timer dahil kung bubuksan natin ito ay may ibgas kasi ito. May ibgas. Ang may problema nito yung connection doon sa Sandali kung may magagawa ba ako nito para hindi na sana bumili. Yan ang mahirap pagka ganitong klaseng. Meron naman siyang kuryente dahil kung nakikita nyo kumikislap. Yan, tingnan nyo mag-reverse kikislap yan. Ayan meron naman siyang kuryente pero ayaw niyang gumana. Pero pagka irekta natin ay gumagana yung motor. Akala ko nga wash motor. Dahil sabi kasi sa akin talaga ng may-ari nito ay pinalitan ito ng wash timer.
So magpapalit na lang talaga tayo ng wash timer nito mga kabutingting, dahil pagka ito ang anuhin natin, wala na to sablay. Ano kaya problema nitong kagwang na ito ha? Andali lang, may magagawa pa ako dyan, magpainit lang ako ng hinang. Ayan, bali mainit na yung aking hinang mga kabutingting. So try ko lang itong referin kung kaya pa. Dito ako mag-una. Ayan, bubutasin ko lang ito sa pamamagitan nitong panghinang. Ayan. Tapos saksak ulit dito yung power cord ng washing machine. Ayan, ayan, nakasaksak na. Tapos ikutin natin yung wash timer. Ayan, ayaw talaga pero gumagana siya oh. Ayaw. So try ko lang itong itulak. Ayaw pa rin. Dito tayo sa kabila magbutas nito. Dali, bubutasin pa natin. Meron naman akong timer na pamalit pero try lang natin para hindi na gumastos ng malaki yung may-ari. Hindi bagay, mura lang naman singil nito. Yan, una daw tumingin nito mga kabutingting ay 750 ang singil. So nakasaksak pa naman yung power cord. So didiin lang natin. Titignan lang natin kung alin ang nagkukontak. Yun na na sa baba. Ayaw talaga. Ang layo. Nagkukontak. Yung kabila. Ayan. Ang layo. Wala. Ayaw umandar. Kahit yung dalawa na ay ayaw talaga umandar. Ang problema nitong wash timer na ito. Yan. Hindi na ako magpaligoy-ligoy. Palit tayo ng wash timer. Naubos ang oras natin ito. Try natin ito putulin. Wag na lang natin isagad. Baka mamaya rekta lang natin ito mga kabutingting. Kung bakit ayaw niyang umandar. Hindi kaya dito sa dugtungan. Okay naman yung dugtungan dito. Yan, try natin itong i-rekta. Kung aandar ba. Ayan, karekta na. Nakasaksak na yung power cord. Ayaw din. Ang problema nitong kagwang na ito. Para makuryente. Lipat ko dito yung ating power cord. Ayun. Saksakan ko pala mga kabutingting. Ayan. So ibig sabihin may problema talaga yung kanyang timer. Kahit umiikot or gumagana yung pag tumutunog ay ayaw niyang umandar. So magpapalit na lang tayo ng wash timer dahil mauubos oras natin dito. So kuha ko ng wash timer mga kabutingting. So ayan, bali ito yung aking pamalit na wash timer mga kabutingting. Ito may re-recommenda ko talaga sa inyo to pag mga ganitong klaseng wash timer. Ito sa simula't simula ito talaga yung aking ginagamit. Ito ay timer ng pang sharp. Mas matibay ito or mas natitibayan ako dito kaysa dito ay may wire. Yan, kung makikita nyo sa aking mga upload, bibihira akong gumamit ng wash timer na mayroong wire na siya. Kalimitan talaga ang ginagamit ko ay ganito. Pagka mayroon lang ito na ganitong klaseng timer, ito talaga yung aking ginagamit kaysa dito sa wash timer na mayroon siyang wire. Katulad nito, bago pa sira na at wala pa daw itong isang buwan na pina-repair. So ito yung ating gagamitin dahil walang contact. Kahit ididiin ko yung kanyang contact point ay ayaw pa rin umandar. So lalagyan lang natin ng lalagyan lang natin ito ng soldering lead, itong kanyang terminal, dahil sabi ko nga ito ay gumagamit, ito yung aking ginagamit pagka ito yung aking ginagamit na wash timer. So yan, lagyan lang natin ito ng soldering lead. Yan. Ito. Pasok muna natin yung wire dito. Kala ko nga motor ang problema nito mga kabutingting dahil
base kasi sa pag-uusap namin ng may-ari, ito daw ay pinalitan na ng wash timer. At bago lang, isang buwan pa lang yata. Ayan, common ito ay kulay brown, tapos forward tsaka reverse itong kulay dilaw at yung pula. Pag ako mga kabutingting ay nilalagyan ko ito ng ganito, panoklob, para nang sa ganun ay hindi basta-basta na mag-i-spark. Yan, hinang lang natin itong common dito. Ayan, tapos lagyan natin ito. Ito ay galing lang ito sa mga electric pan. Tapos tinatanggal ko yung laman. So, ito na yon. Wala namang, hindi naman kasi ako bumibili ng shrinkable tube. Yan, ihinang lang natin ito dito. Yung forward at saka reverse, kahit naman ano yan, magkabaliktaran, pwede yan. Kung sa baga, yung dilaw at saka pula, pwede yan siya dito magkabaliktaran. Ang hindi lang pwede ay yung itong common. Hindi pwedeng maikabit mo yan dito, dahil pag maikabit mo yan dito, posibleng hindi pa nakaikot yan, ay pwede nang umandar. Or pag umikot yan ay walang reverse. Ayan na. Pinatagal-tagal ko pa. Ito lang pala ang problema. So nilalagyan ko siya ng ganito para ang purpose naman nito ay minsan kasi sa aking experience ay nag-i-spark yan dyan, kaya nilalagyan ko yan siya ng ganito para mas matibay. So try natin itong ikutin. Yan, nakaikot na. Saksak ko lang dito yung power cord. Ayan, kung naririnig nyo ay gumagana na. Tayin lang natin mag-reverse. Ayan. Ayan. So ibig sabihin, ang pinaka problema nito ay wash timer lang. So ito ay ating itakabit na. Ang hirap nito Kailangan ko pa yata itong buksan para maayos. Iwang talaga. Dahil kuha muna ako ng Phillips screw. Ayan, tanggalin muna natin itong mga tornilyo na ito para maayos natin paglagay. Ito, binasag na nga ito sa unang gumawa. Kalawang pa naman yung tornilyo mga kabutingting. Ayan, natanggal na. Ayos lang natin. Ayan, tapos lagyan natin ang tornilyo. Okay na yan. Tapos balik natin. Tornilyo muna natin mga kabutingting. Mukha yatang hindi maganda. Wala sa gitna Yan, bali ang ginawa ko ay niluwagan ko lang yung dalawang tornilyo. Yan, tornilyo natin ito. Kuha lang tayo ng tornilyo, palitan natin yung tornilyong kinalawang. O yan, ito na yung tornilyo. Ayan na. Tingnan natin kung nasa gitna ba. Okay na ito. Nako, huminto yung aking timer.
Patay na. Yatang hindi maganda ito mga kabuting-ting ah. Or makapatay na. Ayan, tingnan nga natin. Anak ng tipaklong naman. Nag-iisang wash timer ko na lang ito mga kabuting-ting, tapos huminto pa. Tayo tayo dyan. Tingnan natin kung tapos na ba ito. Ay, tapos na pala. Mukhang hindi yata ito mga kabuting-ting. Maggagatla tayo nito. Maggagatla ako nito mga kabuting-ting. Gagawang na. Yan, gagatlaan ko dito. Yan, dito oh. Gamit ako ng panghinang dahil yung kanyang ito ay diretso yan dito. Yan, tapos itong ikinabit ko ay kung nakikita nyo ay paganyan. So tapos na pala, akala ko ay huminto. So gagatlaan ko para hindi malito yung may-ari. Yan, gagatlaan ko lang dito. So stipot lang muna kayo dyan. Ayan, nagatlaan ko na mga kabuting-ting. So pwede na natin to isalpak. Ayan, okay na yan. Tapos balik natin. Nahirapan pa ako ah. Tingnan natin kung nagitna ba. Wala ba siyang sabit? Okay na to. Ayan, tornilyo natin. Hindi na natapat sa butas mga kabuting-ting ah. Kaguwang na. Ayan. Tapos ayusin natin yung mga wire sa likod. At ito ay uulitin natin ito sa paglagay ng electrical tape. Ayan, tapos na. So, saksak ko yung power cord. Ayan, tapos tutudo natin ito. Ayan, tutudo natin. At ayan, kung nakikita nyo ay umaandar na. Pinahirapan pa ako, wash timer lang pala ang problema. So yung pagtornilyo dito ay dito sa kabila, ganoon din dito, hindi ko na ipapakita. So ayan, ay patapusin ko muna mga kabuting-ting at hindi ko na i-video yung kung matatapos ba yan. Andito naman yung may-ari, si Tatay, ano pangalan nila tay? Singan ba? Lito. Ha? Lito. Nito? Lito. Lito? Ikaw nay? Lita? Nita? Nilsa. Ha? Nils. Nilta? Nilta? Nilda? Bungol man ko. Nilsa. Yun, Nilsa pala. Parang nakakabingi na mga kabuting-ting ah. Kagwang talaga. So yan, stipot lang muna kayo dyan at tapusin muna natin ito mga kabuting-ting, yung wash timer at yung pagtornilyo sa dalawa sa gilid, di ko na ipapakita. So stipot muna kayo dyan. So ayan mga kabuting-ting, bali malapit nang matapos at tuloy-tuloy siya at hindi siya huminto sa pag-ikot. Yan, kung nakikita nyo ay malapit na. At andyan naman yung may-ari, si Nanay Lisa. Lisa na yan oh. Nilsa.
Yan. Bali, nirekomenda lang din ako mga kabuting-ting sa kapatid nyo na si Nilya. Yan, sa kapatid niya na si Nanay Nilya. Taga Tigbaw. Ako rin kasi ang gumagawa doon sa washing machine niya. Kaya inirekomenda lang ako dito. Pero nung yung unang gumawa nito, ay hindi ako ang unang gumawa nito. Ito yung ipinalit. Yan. So, ayan, tapos na mga kabuting-ting. Kaso ang problema ay hindi umabot sa off or diretso. Pero tek gumanon. Yun ang pinaka-importante, gumanon tek. So, yan. So, dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito, mga kabuting-ting. At kung nagustuhan mo itong video na ito, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kang napadpa dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So, yan. Laging nag-iwan sa inyo. Nag-iingat tayo palagi. At God bless po sa ating lahat, mga kabuting-ting. Yan. Bye-bye na po.